gabi pong muli sa inyong lahat, sa mga ginigiliw po natin tagapakinig sa oras pong ito. Kami pong muli ang inyong mga kaibigan sa Empapawid. Ako po si Brother Robert Aveles, kasama si Brother Ronald Obidos at Sister Sheila Torio, ay muli na naman pong maglilingkod sa inyo sa loob ng isang oras sa pagtalakay po ng mga mahalagang paksa. Ito po ang programang Back to the Scriptures na inyong mapapakinggan tuwing linggo sa ganap na ikapito hanggang ikawalo ng gabi dito lamang po sa himpilan ng DWBL 1242 kHz sa inyong mga talapihitan. At nawa po mga kaibigan, doon po sa bago pa lamang kakapakinig ng programang ito, nawa ay kayo po'y sumamang tumutok sa pag-aaral ng mahalagang paksa na may kinalaman po sa ating kaligtasan. At kami po'y muli ay nagagalak na kayo po'y kasama namin sa gabing ito. At kapatid na Ronald, pagpapatuloy natin ang ating programa. Magandang gabi sa iyo. Magandang gabi, Brother Robert at Sister Sheila. Sister Sheila, kasama na natin ngayon. Magandang gabi po. Yan. At kami natutuwa sa gabing ito sapagkat ang programang Back to the Scriptures, tayo ngayon ay special program tayo. Tama yun. Listener's Corner. Yung pong mga request ng ating mga tanong actually, mga tanong ng ating mga audience or yung ating mga taga-subaybay ay atin pong sasagutin. Particularly ngayon, sa gabing ito ay yung question sa atin ng mga members ng Ang Dating Daan. Yun, importante yun. Ni Brother Eddie Soriano about dun sa tinalakay nating topic doon sa babae at yung bata, doon sa binabanggit sa Revelation 12, no? Kaya napakaganda niyan, Brother Ronald. Kaya mga kaibigan, kayo po ay manatiling makinig sa inyong kinalalagyan, saan man kayo naroroon. At bago tayo magpatuloy, Brother Ronald, tayo ay mananalangin muna. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Narito po ang inyong mga anak, kasama po ng aming mga tagapakinig sa gabing ito, ay humihingi po ng basbas at patnubay ng banal na Espiritu. Kung wala ho kayo, Panginoon, ay wala ho kami magagawa. Kaya salamat ng marami sa inyong pakikisama. Salamat ng marami sa inyong patnubay sa programang ito. Gabayan niyo po ang aming pag-uusap. Nawa po magdala ng pagpapala sa aming mga tagapakinig at kapurihan sa inyo, Ama. Ito po ay aming dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. At babangitin din pala ni Sister Sheila yung ating mga cellphone numbers and phone numbers para sa mga landline. Nais na magtanong. Kung may karagdagan po kayong tanong, maaari po kayong mag-text sa Smart ni Brother Robert, 0998-179-8755. Ulitin ko po, 0998-179-8755. Or sa San naman po, ito po ay kay Brother Ronald, 0923-424-7330, 0923-424-7330. At meron din po kaming Globe number, 0906-224-7488. Maaari po kayong tumawag sa aming linya ng telepono 631-2646, 631-2646 at 631-2647. At kung maaari po ay pagkatapos po nating sagutin, no? Yung maraming katanungan, tsaka po kayo tumawag para talagang ma-entertain lahat. Ayun na nga, kapatid na Ronald, ano ba ang sa pagkaunawa ba ni Brother Eli Soriano, ano ba itong bata na sinasabi dito? Yeah. Kaya ito ay naging tanong nila eh. Sa aking pakikipag-usap at ating pong interaction, no, sa mga kaibigan natin sa Ang Dating Daan, meron sila sa akin binigay na listahan ng mga siguro 5 hanggang 6 na question, Brother Robert. At itong question na ito ay naniniwala naman ako na napakaganda ng kanilang question. At ito ay may makikinabang ang marami pag ito yung nasagot natin. Kasi po, mga kaibigan, para po sa ating mga taga-pakinig at taga-subaybay, no, sa YouTube, nung tinalakay po namin ang tungkol sa Revelation 12, amin pong diniscuss tungkol yun sa tunay na iglesia. Ito po ay pinakita po natin sa pamamagitan ng Biblia na ang Revelation 12 ay kasaysayan. Ito ay kasaysayan ng tinatawag nating controversy or yung tunggalian, no? Ng mabutit masama, ng diablo. Masama sa panig ng diablo at sa panig ng Panginoon. Ating Panginoon. No? Na dito banggit din natin noong nakaraan na ang diablo, ang Revelation 12 ay bumabanggit sa iglesia kung paanong ito ay inusig ng diablo. Ng diablo. Oo. Inusig ng diablo. At ito nga ay meron siyang 3 klaseng at strategy. Una ay yung pag-atake sa bata,
Yung pagtapos ay sa babae muna na manganganak at pagkatapos pag-atake sa bata, and then yung pag-atake doon sa nalabi. Natira. Tama. Na natira. Ngayon, itong mga kaibigan natin sa dating daan, nung kanilang napanood ito, ay meron silang, tutol sila doon sa ating presentation. Siyempre, may actually. reaction sila. Sabi nila, mali daw yung atin pong pananaw na yung babae doon na sa Revelation 12 ay iglesia. Ano raw sa kanila yun? Oo, kasi sa kanila, ayon nga sa pahayag ni Ginoong Soriano, mismo na napanood ko sa kanyang presentation sa video, ang babae ay hindi raw ito iglesia. Ito daw yung ina ng iglesia. Ina ng iglesia. Oo, na ito daw yung binabanggit sa Galatia 4:26 na Jerusalem sa itaas na siyang ina natin. Ang babae na nanganak sa iglesia ay yung sinasabi sa 4:26, ang Jerusalem sa itaas na siyang ina natin. Yan ang ina ng mga Kristiyano, yung Jerusalem sa itaas. Na mamaya i-elaborate natin yan. At sabi nila, yun daw bata sa Revelation chapter 12 verse 5, hindi daw yan si Kristo. Dahil ito daw ay hindi pwedeng si Kristo. Dahil yung binabanggit sa Revelation, yung bata doon, hindi pwedeng si Kristo kasi ipapanganak pa lang daw. Si Kristo yung naipanganak na. Kaya sabi niya, ayon naman kay Ginoong Elio Soriano, ang bata na tinutukoy ay walang iba kundi ang iglesia. Iglesia? Oo. Ang kanyang ipinanganak ay hindi rin literal na batang lalaki. Spiritual na bata yan. Ang bata riyan ay simboliko ng iglesia na pag naipanganak ay aagawin, dadalhin sa langit. Kaya sabi nila, marami silang question ngayon na atin pong iisa-isahin, Brother Robert. Yun ang maganda. Tama yan. Sister Sheila, kung iyong mapapansin, meron tayo diyang listahan ng mga question. Siguro maganda unahin natin yung first question ng mga kapatid natin sa Ang Dating Daan. Yung pagkapanganak ba sa bata sa Apocalypse 12 na ayon sa iyo ay si Kristo, literal ba ito o spiritual? Okay. Ang question is yung tungkol sa pagkapanganak. Ano? Siguro maganda ay basahin muna natin yung binabanggit sa Revelation chapter 12, no? Na ating pinag-usapan, verse 5, na ang sabi ganito, at siya'y nanganak ng isang anak na lalaki na maghahari na may panghampas na bakal sa lahat ng mga bansa. At ang kanyang anak ay inagaw na dinala hanggang sa Diyos at hanggang sa kanyang luklukan. So, sinasabi rito yung babae ay nanganak. At ang tanong ngayon nila, yun ba'y literal o spiritual na panganganak? Ang sagot natin dyan, batay sa Biblia, ito po ay parehong literal at spiritual. Yun. Okay, ulitin natin. Yung pagkapanganak po na binabanggit sa Revelation 12, 5, ay spiritual at literal. Yun ang malinaw. Okay, siguro ay atin pong liwanagin mula sa Biblia, kapatid na Robert, bakit natin nasabi na ito ay spiritual at literal. Unahin natin yung spiritual. No? Kasi po yung word, mga kaibigan, na binabanggit sa Bible na panganganak or ipanganak, ginagamit din po ito figuratively, symbolically. Hindi literal na palaging pagka nabanggit natin na pinanganak, ay literal na panganganak. Panganganak, oo. So, example, merong binabanggit dito sa ikalawang Samuel, 7:12 hanggang 14. Anong sinasabi ron? Pagka ang iyong mga araw ay naganap at ikaw ay matutulog sa nakasama ng iyong mga magulang, aking ibabangon ang iyong binhi pagkatapos mo, na magmumula sa iyong tiyan at aking itatatag ang kanyang kaharian. Kanyang ipagtatayo ng bahay ang aking pangalan at aking itatatag ang luklukan ng kanyang kaharian magpakailanman. Ako'y magiging kanyang ama at siya'y magiging aking anak. Kung siya'y gumawa ng kasamaan, aking sasawayin siya ng pamalo ng mga tao at ng mga panghampas ng mga anak ng mga tao. Okay, ito po ay patungkol kay Haring Solomon, no? Na kausap dito si Haring David na gusto kasi ni David na pagtayo niya ng templo ang Panginoon. Pero ang sabi ng Panginoon ay hindi ikaw ang magtatayo ng aking bahay. Hindi ikaw naka-assign. Kundi yung magiging anak na lalabas sa iyong tiyan, ang nakalagay nga dito sa katawan, or actually magmumula sa iyong katawan, na sa iyong magiging anak na yan ay itatatag ko ang aking kaharian magpakilanman. Ako'y magiging kanyang ama at
siya'y magiging aking anak. Ayun. Pagka pinag-aralan ho natin tong term na to, Brother Robert, hindi ho literal to. No? Kasi dito pa lang makikita natin, ano ibig sabihin nung ako'y magiging kanyang ama at siya'y magiging aking anak. Pagka pinag-aralan ho natin ang background sa Bible pala, ito pala yung nangangahulugan. Ito yung figurative term, Sister Sheila, Brother Robert, na sa ancient Israel, sa Near East, meron silang kultura doon na pagka ikaw ay hari, no? Pagka ikaw ay hari, ikaw ay itinuturing na anak ng Diyos. Ayun. No? Dahil sa iyong mataas na katungkulan. So, hindi ibig sabihin lamang nito na doon lang siya naging anak ni David, kundi ito'y enthronement o yung tinatawag natin inauguration of king. Ayun. Pagka mayroong ini-inaugurate, no? Mayroong ini-inaugurate na hari, no, sa Israel, tinatawag siya, itinuturing siya at kasama sa formula. Kasama doon sa formula na sa kanilang ceremony na ikaw ngayon ay aking anak na, at ikaw ay aking ama. So, Ayun. ito ay figurative. Kaya nga, sa awit 89, 26 hanggang 28, mas lalong nilinaw ito nung tinawag niyang si David na panganay. Pakibasa nga natin, Sister Sheila. Siya'y dadaing sa akin, ikaw ay ama ko, Diyos ko, at malaking bato ng aking kaligtasan. Aking namang gagawin siyang panganay ko, na pinakamataas na mga hari sa lupa, at kagandahang loob ko'y aking iingatan sa kanyang magpakailanman, at ang tipan ko'y mananayong matibay sa kanya. Ginamit na naman po dito, mga kaibigan, yung formula na ikaw ay ama ko at ikaw ay panganay ko. Ang kausap actually rito si King David, na kung titignan natin sa family line ni David ay hindi naman siya talagang panganay. Tama. Pero bakit siya tinawag na panganay? Nandito na rin sa talata na pinakamataas na hari sa lupa. Ayun. So dito natin makikita na biblical yung formula na ikaw ay magiging anak ko at ako'y magiging ama mo. Ito'y formula nung tinatawag nating inauguration ng Panginoon pag pumipili siya ng magiging hari. Ayun. Sa Israel. So ito yung Yun ang figurative. malinaw. No? Tama. Ito yung figurative. Sa pagka ginamit yung pagkapanganak. In fact, Brother Robert, Sister Sheila, kaya tayo naniniwala na itong binabanggit sa Revelation 12:5 ay si Jesus Christ. Kasi po, yung bata na binabanggit sa 12:5, ito po ay prophetic. Ito po ay merong prophecy sa Old Testament na patungkol lamang sa Messiah. No? Siguro maganda basahin natin, Brother Robert, itong awit 2:7 hanggang 9. Okay. Tingnan natin yung prophecy tungkol sa darating na Mesias. No, yung Messiah, the Savior, na pinangakong tagapagligtas ng bansang Israel. Ano ang description sa kanya? Ito po ang sabi. Aking sasaysayin ang tungkol sa pasya. Sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak, sa araw na ito ay ipinanganak kita. Humingi ka sa akin at ibibigay ko sa iyo ang mga bansa na iyong pinakamana at ang mga pinakadulong bahagi ng lupa ay iyong pinakaari. Sila'y iyong babaliin ng isang pamalong bakal. Iyong dudurugin sila na parang isang sisidlan ng magpapalayok. Dito po, mga kaibigan, sa binasa natin sa awit, ito po ay messianic prophecy. Pag sinabi natin messianic prophecy, Sister Sheila, Brother Robert, ito ay propesya patungkol sa darating na Mesiyas. Yon. Na walang ibang pinatutungkulan tungkol kay Kristo. Meron lang po kaming ipapapansin sa inyo. Ang pinakasusing word o yung salita dito ay yung tinatawag na pamalong bakal. Yon, meron nun eh. Kasi kung babalikan natin yung Revelation chapter 12 verse 5, yung batang ipapanganak na anak na lalaki ay maghahari din na may panghampas na bakal sa lahat ng bansa. Meron okay? Oo. Yung rod of iron, or scepter, ay wala akong sinasabi ang Biblia na ito ay may pinatutungkulan, kundi ito ay patungkol sa Mesiyas ayon sa propesiya na dudurog sa mga bansa. Ang papapansin din natin yung nasa verse 7, dahil bilanggit na naman doon yung formula na ikaw ay aking anak at sa araw na ito ay ipinanganak kita. Ayun. Mapapansin nyo na ito ay iniugnay doon sa ipapanganak na bata na ito na may panghampas na bakal. Tama. Tinawag siyang ikaw ay aking anak, sa araw na ito pinanganak kita. Ayun. In fact, Brother Robert, Sister Sheila, mga kaibigan, may doktrina ho si Brother Eli Soriano na ito yung ginagamit ng talata na ang sabi ganito, ipinanganak kita. So, ang Diyos daw nanganganak. Kaya si Jesus ay nanganganak. At kung di ako nagkakamali, meron din siyang pahayag na ang Diyos di ba sabi niya, ang Diyos ay may puwet.
Oo. Ang Diyos ay may pangil, ang Diyos ay may niya yun. kaliskis, Kaliskis. at ang Diyos ay may matres. Pero wala siyang tuhod, kaya hindi daw siya kasi lumuluhod. Kidding aside, yan po ang kanyang doktrina. Pero yung bang salita rito, ipinanganak ito, literal, niliteral ho ni Ginoong Niliteral Elisa niya, yan. oo. Pero hindi ho ito literal, gaya nga po na ating sinabi. Ito po yung formula na ginagamit para i-inaugurate, no? O parangalin yung bagong hari. At in fact, dito nga sa prophetic messianic prophecy na ito sa awit 2:7 hanggang 9, ito si Jesus Christ. Siya yung tinatawag na mayroong pamalong bakal. Yun. No? Na Malinaw. binabanggit din doon sa Revelation 5 na may pamalong bakal na panghampas. Okay? So napakaliwanag ng description na yan. Tama. No. Pero ibig masabihin nito na since binanggit kasi dito na ipinanganak kita, sabi kasi nga ni Ginoong Erisoriano, ito ay literal. Literal. Pero mga kaibigan, total, mga kapatid nating dating daan, nagsusuri kayo ng Bible. Tanungin natin yung mga apostol, paano in-apply ng mga apostol itong prophetic or messianic prophecy na ito ng awit 2:7 hanggang 9? Ito ba ipinapit nila kay Kristo na literal siyang ipinanganak ng Diyos? Hindi ho ganon. Kung babasahin ho natin ang quotation ng awit 2:7 hanggang 9, dito sa Gawa 13:32 hanggang 34, Brother Robert, nakita mo Okay, yan? meron. Pakibasa mo nga, tingnan natin kung paano in-explain, Pinaliwanag. in-interpret ng mga apostol. Sige nga. Ito ang sabi. At dinadalhan namin kayo ng mabubuting balita Yun. ng pangakong ipinangako sa mga magulang na tinupad din ng Diyos sa ating mga anak nang muling buhayin niya si Jesus. Gaya naman ng nasusulat sa 2 awit, ikaw ay aking anak, sa araw na ito ay naging anak kita. Yun. At tungkol sa muling binuhay niya, upang ngayon at kailanmay huwag nang magbalik sa kabulukan, ay nagsalita siya ng ganito, ibibigay ko sa iyo ang banal at tunay na mga pagpapala ni David. Okay. Ano po ang sabi ng mga apostol? Ayon ba sa mga apostol? Porque ba sinabi sa awit na ipinanganak kita ay literal na ipinanganak ng Diyos si Jesus na para bang ang Diyos ay may matres at nagbubuntis din kagaya ng tao? Hindi ho ganon. ganon ang application. In fact, bukod sa ito ay mayroong messianic kingship o paghahari, may inuugnay sa paghahari dahil mayroong tinatawag na pamalong bakal. Tama. Binanggit dito specifically, Brother Robert, na ang sabi na tinupad ng Diyos sa ating mga anak nang muling buhayin si Jesus, gaya naman nasusulat, ikaw ay aking anak, sa araw nito ay naging anak kita. Ayun. Yung palang formula na ikaw ay aking anak at naging anak kita, na formula ng pagiging hari ng Mesaya, in-extend ito ang paliwanag ng mga apostol, in-extend nila yung application nito doon sa kanyang resurrection. Tama. So kapag ka sinabing ikaw ay naging anak, pinanganak kita, ito'y tumutukoy sa resurrection din ni Jesus Christ. Ng Panginoon. Kung mapapansin nyo, nung ito'y i-quote dito sa verse 33, hindi sinabing ipinanganak kita, kundi ang sabi, naging anak kita. Naging anak kita. Kaya maliho yung sinasabi ni Ginoong Erisoriano na nanganak ang Diyos. Huwag niyo pakinggan yung kanyang interpretasyon. Ang pakinggan niyo po, yung nandito sa binasa natin sa Gawa 13:34, na ito'y inugnay sa kanyang pagkabuhay. So yung ulitin natin, para hindi kayo malito, yun pong termino na ikaw ay naging aking anak, yung prophetic prophecy, na merong kaugnayan ito sa pamalong bakal. At bukod doon, nung ito'y ikapit ng mga apostol sa ating Panginoon, iniugnay din sa kanyang pagkabuhay muli. Buhay na maguli. Pagkabuhay muli sa mga patay. Ang maganda nito yung nasa verse 34. Ibibigay ko sa iyo ang banal at tunay na mga pagpapala Ni David. Oo. Ano nga yung pagpapala at pangako na pagpapala na binigay ng Diyos kay David? Na mula sa iyo ay aking itatatag ang kaharian magpakailanman. Ayun. Oo. Eternal kingdom na. So walang kinalaman sa literal na mga anak ng Diyos. Tama yan. No? Kundi ito'y may kinalaman sa paghahari ng Mesyas dahil meron siyang pamalong bakal at may kinalaman sa kanyang pagkabuhay. Kaya yan po yung spiritual, yan po yung tinatawag nating figurative meaning ng term na o yung word na ipinanganak sa Revelation 12:5. Paano naman yung literal, Sister Sheila? Yung literal birth ng Messiah.
sabi kasi natin, yung 12.5, yung pagkapanganak ba ron ay figurative at literal? Sabi natin pareho. Na-explain na natin yung figurative. Tama. Paano naman yung literal? Meron bang propesya na talagang literal na ipapanganak itong Kristo? Tignan natin sa Isaiah 7:14. Kaya't ang Panginoon nga ay magbibigay sa inyo ng tanda. Narito, isang dalaga ang maglilihi at manganganak ng isang lalaki at tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel. Yun. Alam natin, wala akong tututon, maliban kung ikaw ay Orthodox Jews na hindi naniniwala kay Jesus, na pinanganak siya siyang Messiah. Isang dalaga maglilihi, manganganak ng isang lalaki. Literal yan, na natupad kay Jesus. Yun nasa Isaiah 9:6, Sister Sheila. Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. Ayun. Ito po ay wala rin kaduda-duda. Kahit sino po, kahit si Ginoong Eli Soriano, naniniwala siya Tatanggapin niya. na ito ay literal na Tama. natupad kay Jesus. No? Isang bata, binanggit pa yung anak na lalaki, na siya rin po yung termino na ginamit sa Revelation chapter 12, verse 5. Lalaki rin. Anak na lalaki. Na sabing ganon ay aatang ang kanyang, sa kanyang balikat at tatawagin siyang kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos. Diyos. Oo. Tama. Oo. Ngayon, papaano ngayon ito, ang tanong natin, yung bata na ito nasa Revelation chapter 12, verse 5, meron pala itong prophetic meaning, figurative and literal. At yung pinaka-key term na susi na ating ginagamit dito, yung rod of iron o yung pamalong bakal. Tanungin mismo natin si Jesus. Na? Sa Revelation mismo, wag na tayong lalayo. Panginoong Hesukristo, ikaw ba talaga yung bata na pinangakuan ayon sa propesiya sa Old Testament na maghahari na mayroong pamalong bakal? Tingnan natin ito. Basahin natin sa Revelation chapter 2, verse 26 and 27. At ang magtagumpay at tumupad ng aking mga gawa hanggang sa katapusan, ay bibigyan ko ng kapamahalaan sa mga bansa. At sila'y paghaharian niya sa pamamagitan ng isang panghampas na bakal, gaya ng pagkadurog ng mga sisidlang lupa sa magpapalyok, gaya naman ng tinanggap ko sa aking Ama. Oh. Ayun. Ito mismo ang Panginoong Kristo nagsasalita. Malinaw. Sabi niya, at sila ipaghaharian niya sa pamamagitan ng isang panghampas na bakal. So itong panghampas na bakal, ito yung keyword na nasa prophecy na sa Old Testament. Meron na. Panghampas na bakal. Ito din yung hawak ng bata na ipinanganak sa Revelation 12. Oo. Ito mismo ang sabi ni Kristo. Ulitin natin sa verse 27. Isang panghampas na bakal, gaya ng pagkadurog ng mga sisidlang lupa ng magpapalyok, Ayun. gaya naman ng tinanggap ko Sa akin. sa aking Ama. Ang tanong, sino daw yung tumanggap ng panghampas na bakal? Ayun. Si Jesus. Si Jesus. Tinanggap niya sa aking Ama. Kung binabanggit man sa verse 26 na yung magtatagumpay, gaya natin mga Kristiyano, sabi kasi dito tayo maghaharing kasama niya eh. Secondary na lang tayo. Tama. Pero ang tinutukoy siya natin dito, yung binabanggit sa Revelation 12:5, isa lang yun eh. Kung sino yun? Sabi doon sa Isang 12:5, bata lang. napakalita at nanganak ng isa lang eh. Isa. Oh. Isang anak na lalaki. Yung word na isang anak na lalaki, ginamit siya sa mga prophetic or messianic prophecy sa Old Testament, sa Isaiah at sa awit na gaya na ating binanggit. Kaya, maliwanag po mga kaibigan, doon sa ating tanong, ano ba yung pagkapanganak doon sa bata? Literal. Kinumpleto na natin yung sagot. Yung Revelation 12:5 po, ito po ay katuparan nito. Ito po yung combination ng messianic prophecy, no? Not necessarily the person of Jesus, kundi yung Messiah as an authority, as a function ng tagapagligtas. At yung physical aspect naman ni Jesus Christ. Tama. No? Balanse. Balanse. Kaya magkakaroon tayo ngayon ng gusto nating itanong ngayon ito doon sa mga tagapakinig natin na mga dating daan. Okay. Nung aking panoorin yung video ni Ginoong Eli Soriano sa kanyang paliwanag, hindi niya in-explain or wala siya naibigay na explanation tungkol doon sa kahulugan ng pagkapanganak. No? Yung, kung ito ba yung literal o physical. Kundi ang sabi niya, ang bata riyan ay simboliko ng iglesia na pag naipanganak ay aagawin, dadalhin sa langit. so,
Hindi naniniwala pala si Ginoong Eli Soriano na yung bata rito ay Messiah, prophetic Messiah. Ang karaniwan na naririnig ko sa kanila, kapatid na Robert at Sister Sheila, hindi raw si Jesus yan kasi tapos na ipanganak si Jesus. Tapos na ipanganak. Kaya iba yan kasi ipapanganak pa lang yan. Pero kung titignan natin sa propesiya, nanganak na. At masama ba na banggitin uli ng aklat ng Apokalipsis na ikwento na minsan ay pinanganak ang Messiah? Hindi. Hindi, ano? Kaya nga sabi ko, itong Revelation 12 ay history, no? Kasaysayan ng tuligsaan sa pagitan ng mabuti at masama. Tama. Ni Satanas, na dragon, na nire-represent ng dragon, na kumakalaban sa bayan ng Diyos. Tama yan. No? Wala naman tututon siguro na ang dragon galit sa iglesia. Tama. At wala rin tututon na ang dragon, siya yung nasa likod ng pagpatay kay Kristo. Tama. Diba, nung bata pa siya, gusto siyang ipapatay, ginamit niya si Herodes. Kasi kaya siya nagalit dahil wala na siyang puwang sa langit, tinapon siya. Kaya galit siya. Kaya gusto niya ipapatay itong bata. No? Ngayon, gusto ko magbigay ng comment dito sa sinabi ni Ginoong Eli Soriano. Sabi niya kasi, yung bata daw dito sa Revelation 12 ay simboliko ng iglesia. Okay? At itong iglesia daw na ito ay naipanganak, ay aagawin sa langit. Kumbaga, parang sa kanyang pagkaunawa, yung iglesia ngayon, sila siguro to, iglesia ng Diyos, hindi pa sila na ipapanganak. Yun, lumalabas ganon. Kasi ang paliwanag ni Ginoong Eli Soriano, Ang iglesia, pagka buong-buo na lahat ang bilang, inilarawan sa ipanganganak ng babae, aagawin na ito pagdating ni Kristo. no, pag naipanganak na daw tong bata o yung iglesia, tsaka Ayun. bigla silang aagawin Tsaka sa langit. aagawin sa langit. Nandito pa sila sa lupa ngayon. Paano So, yan? ibig sabihin, hindi pa sila sila yan. ipinapanganak. Ano pa pinapanganak? Oo. Ngayon, kunin natin yung interpretation ng Bible. When it comes to yung pinag-uusapan nating kapanganakan. Alam niyo sa Bible, meron lang isang klaseng kapanganakan na mararanasan ang iglesia. Tama yon. Kung pupunta tayo sa iglesia naman, kasi tapos na tayo kay Kristo, dito tayo sa iglesia. Iglesia naman. Ang iglesia ba, yung tunay na bayan ng Diyos, ay may inaantay pa na future na ipapanganak sila? O nagganap na yung pagkapanganak ngayon pa lang, Brother Robert? Ayun. Well, ang sagot po, kung tatanungin natin ang Panginoong Kristo, sa Juan 3 hanggang 5, napakaliwanag ng kanyang sinasabi, Brother Robert. Ito ang sabi. Sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipanganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Sinabi sa kanya ni Nicodemo, paanong maipapanganak ang tao kung siya'y matanda na? Makakapasok baga siyang bilang ikalawa sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak? Sumagot si Jesus, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao ipanganak ng tubig at ng espiritu, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Yun ang Maliwanag sabi. dyan. Sa Juan 3 na binasa natin ni Brother Robert, sabi ng Panginoon, maliban na ang tao ipanganak na muli, hindi siya makakakita Ng o kaharian. magmamana ng kaharian ng Diyos. Ito palang pagiging kapanganakan. Kung ang pag-uusapan yung ipapanganak na iglesia, tapos na tayo sa bata, sa iglesia naman. Isang beses lang pala mararanasan ng iglesia ito. One time lang. Alam niyo kung bakit, mga kaibigan? Kasi po, maliwanag sabi ni Kristo maliban ang tao ay ipanganak na muli, hindi siya makakita ng kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, pagka na born again ka, yung tinatawag na pagkapanganakan muli, ang susunod nito yung kaharian ng Diyos niya. Tama. Kaya nga sabi ng Panginoon, maliban na ang tao ay panganak na muli, hindi siya makakita ng kaharian ng Diyos. Kaya, ibig sabihin nito, isang beses lang na mararanasan ng mga anak ng Diyos o ng iglesia yung experience na tinatawag na panganak muli. Panganak na muli. After mo ma-experience yan, ang inaantay mo na lang kaharian ng Diyos. Ayun. Siya ipapanganak pa eh. Dalawa. Huli, oo, dalawa. Kumbaga, kay Ginoong Eli Soriano, pagka pinanganak ka muli ngayon, hindi ka pa kagad pupunta sa kaharian. May Yun, isa pa. may isa pa. Wala yun sa sinabi ni Kristo Wala nga. Oh, di po ba? Ito pa masaklap, Brother Robert. Ang sabi ni Jesus doon sa huli, sa verse 5, maliban na ang tao'y ipanganak ng tubig at ng espiritu, Ayun. ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Hindi sinabi rito, maliban na ang tao'y ipanganak ng babae, Yun. na nasa itaas, no? Tama. Na Jerusalem sa itaas na ina natin, Yun. ay hindi siya makakapasok Walang sa ganon, walang sinabing Hindi ganon. ganon Tama. Ang kapanganakan po na mararanasan ng mga Kristiyano, isang beses lang, ito po yung tinatawag na born again experience o yung conversion ng banal na espiritu sa Tama buhay yan. ng tao na ngayon nararanasan na, hindi po sa future pa. Correct. Nakapanganakan. Presently nararanasan Isang beses natin. lang ipapanganak ang mga Kristiyano. Tama yun. At pagkatapos nito, kaharian na. Wala yung pagkapanganak mo ngayon, may pangalawang kapanganak, ay hindi na kasi ang tawag nga riho ito, mga kaibigan, panganakan muli.
ipapanganak muli at muli natawag Ang na. dami. Pag meron pang Papanganak na muli at muli pa. Soriano. So, ang sabi rito, ang pagkapanganak sa tubig at espiritu, hindi sa Ayun. babae. Tama. O yung Jerusalem sa Tama itaas. yun, tama. Oo. Ito pa, Brother Robert, paano natin masasabi na itong pagkapanganak muli ay present experience? Anong sinasabi ng Tito 3:4-5? Ito po ang sabi. Ngunit nang mahayag na ang kagandahang loob ng Diyos na ating tagapagligtas at ng kanyang pag-ibig sa tao, na hindi dahil sa mga gawa sa katuwiran na ginawa nating sarili, kundi ayon sa kanyang kaawaan ay kanyang iniligtas tayo sa pamamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan at ng pagbabago sa Espiritu Santo. Ang linaw dyan, ano? Mm-mm. Na kanyang iniligtas tayo. Iniligtas, this is past tense ba o future? That's past tense. Tapos na. Iniligtas sa pamamagitan ng muling kapanganakan. Kay Ginoong Soriano pala. Ipapanganak pa lang. Siya. Papanganak pa Tsaka lang. sila dadalhin sa langit. Kawawa naman. Sabi ni Kristo, ngayon pa lang. Hindi pa mararanasan yung ngayon pa lang. kaligtasan. So, ibig pala sabihin, Brother Robert, Sister Sheila, yung mga kaibigan natin sa dating daan, hindi pa sila naipapanganak muli. Hindi pa. Dahil ang sabi ni Kristo, pag di ka naipanganak muli, Hindi na mo makikita maaari. ang kaharian ng Ang langit. inaantay pa nila sa future na pakapanganak. Nakakalungkot yun. Oo, hindi ho tama pala yung At mga yun, kaibigan. hindi sinasabi ng Biblia yun. Oo, kaya nga sa unang Pedro 1:23 sabi mismo ni Pedro yamang ipinanak kayong muli. Ayun. Ha? Hindi sa binhing nasisira, kundi sa walang kasiraan, sa pamamagitan ng salita ng Diyos na nabubuhay at namamalagi. Ayun. Past tense na ito. Ito'y present experience ng mga Kristiyano. Tama yun. Hindi tayo mag-aantay ng kagayang sinasabi si Soriano kung iglesia ang tinutukoy na bata. Tama yun. Kaya hindi ho iglesia ang batang tinutukoy doon. Ito'y one-time experience ni Jesus Christ na inaantay na matagal ng mga Hudyo sa Old Testament na ipapanganak na Mesyas. Tama Isang yan. beses lang ipapanganak yon. Tama. Napakalinaw. Oo. Napakalinaw. Ngayon, sabi ni Ginoong Soriano sa video niya, Ang babaeng nasa Apokalipsis 12:5 ay larawan ng Jerusalem sa itaas na nanganganak ng mga Kristiyano. Hindi kagaya ng Jerusalem na katulad ni Agar, nanganganak nung sa pagkaalipin, yung kagaya nung pagkaalipin ng mga Israelita sa Ehipto. ngayon, ito, kung hindi ho tayo Mapagmatsyag. tama ka, Brother Robert, at maingat sa Madadaya sinasabi ni tayo. Soriano. Pansinin niyo yung pagkakaiba ng turo niya. Sabi niya, yung babae sa Apocalypse 12:5 ay nanganganak ng mga Kristiyano. Ayun. Pag sinabi ho natin nanganganak ng mga Kristiyano, ilang beses nanganganak yon? Madami. Ilan Continuous. Kung ilan ang mga Kristiyano na, ilan ang members, sabihin na natin sila ito, ilan ang members ng dating daan, ilang beses nanganak to. Pero balikan natin yung Revelation 12:5, ilang beses manganganak yung babae. Silang. Sabi roten sa 12:5, at Ayan. siya'y Nanganak. nanganak ng isang anak na lalaki. Hindi At, nanganganak, Brother Ronald. Oo. Isa lang, nanganak. Hindi rin sinabi rito, siya'y nanganganak ng 112 anak na lalaki. Tama yan. Tsaka pansinin nyo, lalaki ang tinutukoy rito. Mm-mm. Ang iglesia ba, puro ba lalaki lang? Hindi. May mga babae dyan, mga kaibigan. Kaya, ang laki ng pagkakaiba, no? Ang binabanggit ho sa Revelation 12:5, yung babae nanganak isang beses lang. In fact, pag tinignan mo ito, sa Greek, ito ay aorist tense, no? Isang beses nangyari. Samantalang sa paliwanag ng Soriano, nanganganak, napakaraming panganganak. Kaya hindi ho pwedeng tumukoy ho ito sa mga Kristiyano. Okay, so dito tayo ngayon sa number 2 question, Sister Sheila. Ano ba ang paglalarawan ng mga apostol sa iglesia? Dalagang malinis ba o dalagang buntis? Ngayon, ito yung kanilang kritisismo sa ating paliwanag. Kasi nga naman, kung yung babae sa Revelation 12 ay iglesia at ang ipinanganak ay yung Mesayang si Kristo. So lalabas yung iglesia, ina ni Kristo. May binabanggit sa 2 Korinto 11:2 na ang sabi rin ni Pablo, sapagkat ako'y naninibog ho tungkol sa inyo, kayo'y maiharap ko kay Kristo na tulad ng dalagang malinis. Asawa niya. So, ba't sabing gano'n? Yung iglesia, dalagang malinis. Tapos sa inyo, yung iglesia, nagbubuntis. Buntis, oo. So, hindi na dalaga. Pero kasi po, ang problema ho kasi, ang alam lang ho siguro ng ating mga kaibigan na dating daan, pag sinabing iglesia, yung sa New Testament lang. Hindi ho sila aware, no? Hindi ho sila aware na may iglesia sa Old Testament. Tama. No? Paano natin nalaman na mayroong iglesia sa Old Testament? Yan ay mababasa ho natin yan sa Gawa 7:38. Ang ganito ang sinasabi. Ito yaong naroroon
sa iglesia sa ilang, Ayun. the church in the wilderness, nakasama ang anghel na nagsalita sa kanya sa bundok ng Sinai. Kasama ang ating mga magulang na siyang nagsitanggap ng mga aral na buhay upang ibigay sa atin. Ayun, nandun na. Yung palang mga Israelita, since nung sila itawagin sa Sinai, Iglesia na yon. palayain sila sa Ehipto. Ang tawag sa kanila, iglesia sa ilang. No? Alangan namang iglesia na hindi sa Diyos to. Tama. Diyos ang tumawag sa mga ito. At in fact, mga kapatid, ito pong iglesia sa Old Testament, yung bayan ng Israel, ay tinatawag din pala silang iglesia. Sila po ay tinatawag ding asawa eh. Sa Isaiah 54:5, nakita mo, Sister Sheila? Sapagkat ang may lalang sa iyo ay iyong asawa, ang Panginoon ng mga hukbo ay kanyang pangalan, at ang banal ng Israel ay iyong manunubos, Ayun. ang Diyos ng buong lupa, at tatawagin siya. Ayun. Ano ang turing ng Diyos sa Israel? Asawa. Asawa niya. Okay? So yung iglesia sa Old Testament, mga Israel, tinawag na asawa. Ngayon, ang tanong, ano naman ang kinalaman nito sa pagpanganak ng Mesyas? Nasa Biblia ba na ang turo na yung babae sa Revelation 12 ay manganak ng Kristo? Tingnan natin sa Roma 9:4-5, Brother Robert. Meron, ayan o. Napawang mga Israelita, nasa kanila ang pagkukupkup at ang kaluwalhatian at ang mga tipan at ang pagbibigay ng kautusan at ang paglilingkod sa Diyos at ang mga kapangakuan na nasa kanila ang mga magulang at sa kanila mula ang Kristo ayon sa laman, na siyang lalo sa lahat, Diyos na maluwalhati magpakailanman, siya nawa. Napakaliwanag, mga kaibigan, no? Na mga Israelita na mula ang Kristo Ayon sa sa laman. laman. Ayun. At sila'y asawa ng Panginoon. Yun. At sila'y iglesia sa ilang. Therefore, hindi ho mali ang interpretasyon at paliwanag na yung babae sa Revelation 12 na bumabanggit tungkol sa kasaysayan ng pag-uusig sa iglesia ng kaaway na si Satanas, magmula pa sa founder ng iglesia, si Kristo, yung batang lalaki na binabanggit sa Revelation 12, ay tama na sabihin siya ipinanganak Tama. ng babae, na yung babae, yun yung iglesia. Kasi ho, yung babae na dinabanggit sa Revelation 12, hindi lang ho siya New Testament church. Yan po yung bayan ng Diyos mula pa sa Old Testament, Tama yun. nagpapatuloy sa New Testament. Tama yun. Oo. Kaya, kaya po ginagamit yung term na asawa, hindi ho literal. Hindi ho literal nag-aasawa ng Diyos. Figurative ho yan para ipakita ng Diyos kung gaano Yung relationship. yung relasyon. Gaano kalalim ang relasyon ng Diyos sa kanyang bayan. Tama. Kaya wala rin hong masamang sabihin na itong New Testament church na ito, na sinasabing asawa namin ni Kristo, hindi rin ho masama. Tama yun. Kasi gusto lang ipakita ng New Testament na ang Panginoong Kristo na namatay at kanyang tinubos ang iglesia, di ba? Namatay at tinubos ang kanyang iglesia. Ganun niya kamahal ang iglesia. Kaya nga sabi niya, mga asawang lalaki, mahalin niyo Ang inyong mga asawang babae, Gaya sabi naman. sa Efesos 5. Na gaya naman ni Kristo na nagmahal sa iglesia. kanyang iglesia. So yung pag-aasawa ay ilustrasyon kung gaano kamahal ng Panginoon. Hindi yung literal na may pagkakasal sa langit. Tama yun. Kasi kung literal na pagkakasal sa langit, paano mo magiging asawa ni Kristo? Individual, ang dami niyang Dami, na iglesia, no? Hindi pwedeng maging literal yan. So, dito tayo ngayon sa number 3 question, Sister Sheila. Kung si Kristo ang bata sa Apokalipsis 12, ayon sa paliwanag mo, noong bang umakyat sa langit si Kristo, bata pa ba siya noon? Dito natin makikita na niliteral nila yung bata, ano? Problema. Oo. Para lang siguro sabihin na mali ang ating interpretasyon. Kung si Kristo yan, ba't sabi ron? Ha? At siya ay may panghampas na bakal at ang kanyang anak inagaw at dinala hanggang sa langit. Ayun. Kumbaga, ba't dinala hanggang sa langit? Sa ating kasing interpretation, na ipaliwanag na natin kanina, yung pag-agaw dito sa bata sa langit, ito po ay yung kanyang resurrection Tama at yun. inauguration as king. Tama. Yun yung figurative meaning, no? Tama no? yun. Na inugnay ng mga apostol, yung kanyang inauguration, tinawag siyang anak. Yung pagiging hari niya, at siya yung binuhay muli sa mga Binuhay patay. na maguli. Tama. Oo, kaya nga dun sa Gawa 1:9, di ba, nung nakita nila si Jesus Christ, inagaw siya, paakyat sa langit at tinakpan ng ulap. Tama yun. No, at siya itinaas, no? Hindi naman literally sinabing inagaw, kundi itinaas. Oh. But in the same sense, ganun din po 'yon. No. Ngayon, sabi niya kasi, bakit ganon? Di sana kung ano yan si Kristo, bata pa rin. Hindi ho ganon, yung pong katawagang bata as a title. Kasi nga ito yung ginagamit na title sa prophecy sa Old Testament. Tinatawag na bata eh. Isaiah 9:6, di ba? Isaiah chapter 7 verse 14. Parang ganito po, mga kaibigan. Madalas ginagamit po ni Jesus Christ yung pong title na Son of Man.
Ang anak ng tao, di ba? Anak ng tao. Anak ng Bakit tao. ginagamit ni Jesus yon? Kasi po, yan po yung title ng Messiah sa Daniel chapter 7 verse 9 and 10. Kaya pag ginamit ni Jesus Christ na Son of Man, He is using it as a title. Okay? Tama. Oo. Ngayon, hindi ho natin ibig sabihin na pag-akit sa langit, bata pa rin. No? Kasi po, susundin natin, Brother Robert, yung kanilang katwiran, lalabas parang magiging mali din yung doktrina sa kanila ni Eli Soriano. Alam mo kung bakit? Sa part ng video, sabi ni Eli Soriano, Ang kanyang ipinanganak ay hindi rin literal na batang lalaki. Espiritual na bata yan. Ang bata riyan ay simboliko ng iglesia na pag naipanganak ay aagawin, dadalhin sa langit. so, kung sa kanila, parang pinagtatawanan tayo, di dapat bata rin umakyat. Eh di dapat, Bata rin kung sa ipapanganak niya si Ginong Eli Soriano, sabi Bata niya yung rin bata, siya. iglesia. Oo. Dapat, pagkapanganak pala ng iglesia, puro bata rin yung magiging Yun. maliligtas. Oh, Ah, hindi din siya makakakit sa langit. dapat bata rin pala yung iglesia, yung magiging member ng iglesia ng dating daan. Pagkapanganak. Eh kahit si Ginong Eli Soriano, hindi Hindi makakaakyat ang makakaakyat langit. sa Kasi malaki na siya. matanda na siya. Oh, malaki na. Yun ang mangyayari. Ayun na nga. Kaibigan, isipin niyo po yung tanong niyo. Kung ikakapit niyo sa inyong paniwala, hindi ganon. Ngayon, sinasabi nila, bakit mo sinasabi, Brother Ronald, na si Eli Soriano yung bata? Wala daw ganon doktrina. Eh bakit mo sasabihin walang ganon doktrina? Hindi ba sabi niyo, yung bata, yung iglesia? Si Ginong Soriano ba, hindi ba kasama doon sa iglesia? Yun. So kasama siya ron. So, siya rin pwedeng tuko yung bata. Tama. Ultimo yung mga members ng kapatid natin, mga kaibigan dating daan. Kayo yung bata. Kaya hindi nyo pwedeng ipagtanggi yun. Okay? So, siguro, basahin natin yung ika-4 na tanong. Ano nga ba ang nauna, yung kapanganakan ni Kristo o yung pagkakasulat sa Apokalipsis 12? Iyan, okay. Kasi ang katwiran nila dyan, nauna ng panganak si Kristo bago isulat yung Apokalipsis. Kaya nung isulat yung Revelation 12:5, yung batang ipanganak, hindi na si Jesus yan. Yun ang kanilang Kasi argumento. tapos na siyang Oo. ipanganak. Yun po ang akala nila. Kasi para ho sa kanilang pagkaunawa, ang Revelation po, puro future. Tama yan. Hindi na pwedeng bumanggit si Juan ng mga nangyari sa past. Pero basahin natin mismo sa Apokalipsis kay Juan. Dito sa Juan 1:19. Yung bang Apokalipsis ay hindi pwedeng bumanggit ng nangyari na sa nakita ni Juan? Tingnan natin ang 1:19 ng Revelation. Ito ang sabi. Isulat mo nga ang mga bagay na nakita mo at ang mga bagay ngayon at ang mga bagay na mangyayari sa darating. Ayun. Ano hong sabi po ng Panginoon kay Juan? Ano daw yung isusulat niya? Bagay Yung na mga nakita. bagay na mangyayari lang ba sa darating? Hindi, halo-halo. Yung nakita. Past, present. Past, Oo. present, and future. Kaya hindi masamang mag-retelling. Retelling of the Niretelling story. yung story. Lalo Oo. na pagka ang pag-uusapan ay pag-uusig ng kaaway sa iglesia. Tama yun. Dahil si Kristo ang nag-found, siya ang founder ng iglesia. Bakit naman masama na banggitin na yung mismong founder ng iglesia ay aatakihin ng Inusig. kaaway? Oo, tama. Oo. Tama Kaya yan. yan po ang ating pong sagot dyan. In fact, may isang example tayo sa Revelation 5:6 na ito'y nangyari na pero binanggit pa rin sa Revelation. Ano yon sa Revelation 5:6? At nakita ko sa gitna ng luklukan at ng 4 na nilalang na buhay at sa gitna ng matatanda ang isang kordero na nakatayo na wari ay pinatay na may 7 sungay at 7 mata na siyang 7 espiritu ng Diyos sa sinugo ng buong lupa. Okay. Ang sabi diyan, kordero nakita ni Juan, no? Waring pinatay. Doon sa vision ni Juan, nakita niya parang pinatay pa eh. So, ibig ba sabihin Hindi hindi pa pa pinatay. pinatay si Jesus Christ? Tama. So, bakit binanggit waring pinatay? It is the forte, ito yung binabanggit niya yung past, no? Event na nangyari kay Kristo. Wala hong masama na banggitin ito. Kaya kung sabihin man namin na ang dinutukoy na bata sa Revelation 12:5, si Jesus Christ na inatake ng diablo, no? Ay wala hong masama ron. At In saka fact, kumakapit yung Brother Ronald sa pagiging siya ang Alpha at Omega. Ayan. Kaya hindi maiiwasan yon. Tsaka ano po, Brother Robert, Sister Sheila, mismo sa Revelation na rin, sinasabi ron na walang ibang binabanggit na bata na may bakal na pamalo. Si Yesu Cristo, ayon dito sa Apokalipsis 19:13 hanggang 15. Ito po ang sinasabi. At siya'y nararamtan ng damit na winisikan ng dugo at ang kanyang pangalan ay tinawag na Berbo ng Diyos. Sino ba yung Berbo ng Diyos? Jesus. Si Jesus yan. At ang kanyang hukbong nasa langit ay sumusunod sa kanya na mga nakasakay sa kabayong puti.
at nangararamtan ng mahalagang linong maputi at dalisay. At sa kanyang bibig ay lumalabas ang isang tabak na matalas upang sa pamamagitan nito'y sugatan niya ang mga bansa at kanyang pagharian ng tungkod na bakal. Yun. Pansinin niyo mga kaibigan, inulit na naman po yung key terms, key word na pamalong bakal, no? Tungkod na bakal, iron, no? Rod of iron, na sa prophecy pa lang sa Old Testament ay isa lang ang pinapatungkulan, kundi ang Messiah na si Jesus Christ. Okay, di po ba? Kaya dito ay matibay po ang paninindigan ng mga Seventh-day Adventist na hindi ho kami nagkamali sa paliwanag at interpretasyon na ito, na ang bata ay ang ating Panginoon Kristo bilang Messiah, spiritually and physically na ipinanganak. So punta ngayon tayo dito, Sister Sheila, sa number 5. Kung ang bata na pinanganak ng babae sa Apokalipsis 12 ay si Kristo ayon mismo sa iyo, ano ang relasyon ni Kristo sa babae na ayon din sa iyo ay iglesia? Magkasintahan ba o mag-ina? Ayan, maganda to. Kasi parang sa kanila, mali kayo. Kasi lalabas niyan, sabi ng Biblia, kasintahan ni Kristo, kakasal nga siya nun. Tapos biglang sasabihin mo, pinanganak siya ng iglesia. Magkakamali ho talaga kayo kung ang alam nyo lang iglesia, yung sa New Testament. Na inulit na natin to dati, kanina, na yung binabanggit na nanganak kay Kristo, ito yung Old Testament, the Israel, no? Na asawa din ng Diyos, sabi sa Isaias, na mula sa kanya lumabas ang Kristo. Lumabas sa binhi nga eh. Oo. At wala din namang masamang sabihin na itong New Testament na church ay asawa ni Kristo. Magkaiba hong aspeto ito. Bagaman iisang iglesia yan. Old and New Testament. Iisang church yan. In fact, kung atin pong ibabalik ito sa ating mga kaibigan na dating daan, si Ginoong Soriano magkakaroon din ng problema ang kanyang interpretasyon. Sabi ni Ginoong Soriano sa video, ang babae na nanganak sa iglesia ay yung sinasabi sa 4:26, ang Jerusalem sa itaas na siyang ina natin. Yan ang ina ng mga Kristiyano, yung Jerusalem sa itaas. Na yung ina ng mga Kristiyano, yung babae daw doon sa Revelation 12, ito daw yung Jerusalem sa itaas. Pero alam niyo mga kaibigan, pagka ating pinag-aralan ang Biblia, yung Jerusalem sa itaas ay tinatawag din na New Jerusalem. Siya yung syudad na inaantay ng mga Kristiyano. In fact, pagka binasa ho natin ang Hebreo 12, 18, at 22 at 23, ito ang sinasabi ng Biblia. Sapagkat hindi kayo nagsilapit sa bundok na nahihipo at nagliliyab sa apoy at sa kusikitan at kadiliman at sa unos. Datapat nagsilapit kayo sa bundok ng Sion. Ang tinutukoy rito yung langit bundok ng Sion. At sa bayan ng Diyos na buhay, ang Jerusalem sa kalangitan at sa di mabilang na hukbo ng mga anghel. Ito rin yun At sa description ni Apostol Juan, itong Jerusalem na babaeng ito yung dito rin sa Hebreo 11:16. Ito yung syudad sa langit na iniintay ng mga Kristiyano, yung Jerusalem sa itaas. Nababalik, No, na lalong magaling na lupain na inaantay, sabi sa Hebreo 11:16. At sa 21:2 ay napakaliwanag na ang sabi, at nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem. Na anong sinasabi? Na nananaog mula sa langit, buhat sa Diyos. Na nahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagayakang talaga sa kanyang asawa. So ito palang Jerusalem sa itaas na ina natin ay babaeng kasintahan. No? Babaeng kasintahan na kanino ikakasal. Sabi sa 19:7 ng Revelation, Brother Robert, tayo'y magagalak at tayo'y mangagsasayang mainam at siya'y ating luluwalhatiin sapagkat tumating ang pagkakasal ng kordero at ang kanyang asawa ay nahahanda na. Okay. Sa logic ni Ginoong Soriano, ito daw babae sa Revelation 12. Ito na yung Jerusalem sa itaas. Sa mga tweet, yung New Jerusalem. Sa kanya yun. Yung banal na syudad. Kaso, ang tawag dito ay siya ikakasal sa kordero. Ayun. Paano ngayon yun? Ito ngayon ang problema ni Ginoong Soriano. Kung Jerusalem sa taas, yun yung ina. At ang kanyang anak, yung iglesia. Tapos, itong Jerusalem sa itaas, ikakasal kay Kristo. So, lalabas yung iglesia, anak ni Kristo. Hindi magiging asawa ni Kristo. Magkakaroon ng problema. Malabo na. Yung iglesia ngayon, yung ama si Jesus. Kasi ang asawa ni Jesus yung Jerusalem sa taas. Tayo yung iglesia ikakasal sa kanya. Kaya po yung nasa Galatia 4:26, mga kaibigan, itong Jerusalem sa taas, it represents heaven. No, ito yung New Jerusalem na binubuo ng buong bayan ng Diyos, no? Kung ang Jerusalem sa Old Testament
na literal na Jerusalem, City of Jerusalem, ay nagre-represent sa nation of Israel. Ito namang Jerusalem, na New Jerusalem, ito naman nagre-represent sa Christian Church. Sa kabuuan. Sa kabuuan, no, na Christian Church. Kaya yung sa context ng Galatia 4:26, ang contrast doon is yung salvation by the grace and salvation by works na pinagpipilitan ng mga Hudyo, mga kapatid. Kaya magkakaproblema talaga yung interpretation. Kaya we believe na mas consistent pa rin sa Bible ang interpretation ng mga Seventh-day Adventist. Kaya po, sana po ay nasagot po natin ang mga katanungan ito. Biblia lang naman ang ating ginamit. No? Tama yan. At wala tayong ibang interpretation. Mag-entertain pa tayo ng ibang questions. At in fact, meron tayong question. Meron, marami dyan, di ba? Meron kang question dyan na Brother Robert meron, na natanggap. kapatid siguro? na Ronald. Sige, entertain na naman natin sila. Meron pa tayong nalalagay oras. Ito ay tawag dito, galing to sa kapatid nating Pentecostal. Okay. Ang sabi niya rito, good morning po. Kaninang maga kasi, di ba maliwanag sa bagong tipan na nagsasamba ang mga apostol sa unang araw? Yun daw, maliwanag daw sa bagong tipan. Ang pagsamba daw ng apostol ay unang araw. Sa tanong niya, Brother Robert, parang ina-assume niya na sumasamba ang mga apostol unang araw. Wala naman humasama sa pagsamba per se, kasi tayo rin naman pwede tayong sumamba araw-araw. Ang pinagkaiba ho kasi na ang Seventh-day Adventist sa Ten Commandments, no, na sinusunod po namin, yung sinasabi rin sa Exodus chapter 20, yung Sabat po, kaibigan na nagtanong na isang Pentecostal, ay hindi lang siya araw ng pagsamba, kundi yung araw mismo ay banal. Ang sabi rito sa Exodus chapter 20 verse 8, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Ayun. No? Yung araw ng Sabat, ipangilin. Yung salitang pangilin, pag tinignan nyo sa King James Version, keep it holy. No, yung araw mismo ay holy. Samantalang yung halimbawa, sumamba tayo sa araw ng linggo. Ordinaryo lang. Yung ginagawa nating pagsamba, yun ang holy. Pero yung linggo, hindi siya holy day. Hindi holy. Hindi siya holy. Tama yan. Yun ang pinagkaiba ho ng Sabat. Kaya nga po, natatangi po ang araw ng Sabat. Kasi sa loob ng isang linggo, yung Sabat lang na ikapitong araw, Sabado, ito lang yung tanging araw mismo ay holy. Tama yan. Hindi lang yung activities mo sa church ang holy, kundi araw mismo ay holy. Banal mismo. Yan ang pinagkaiba niya sa ibang araw. At saka remember the Sabbath day, buo yun, 24 hours yun. Yes, that is a 24 hours. Yan po ang pinakaiba. Yung binabasa ho ng ilan na Gawa 27, unang Korintios 16, pagsamba, pero wala ho kayong mababasa sa New Testament na banal. Na yung first day of the week o Sunday ay keep it holy. Tama. O ipinangilin. Pwede hong sumamba kasi kami, mga Adventist, sumasamba kami from Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, meron tayong devotional. Okay lang yan eh. Yung ginagawa natin pagsamba, that is holy. Pero yung hindi mo nagiging holy yung Monday, Tuesday, and Wednesday. Hindi. Dahil isa lamang po ang itinangil ng Diyos, yung Sabat. Ayon sa Genesis chapter 2, Ikapito. verse 3 and 4. Okay? Kapitong araw. May tanong pa galing kay Brother Alan Agudo. Ayun. Okay. Ano po ang batayan nating talata sa Bible na ayon sa turo ni Ellen G. White, si Heso Kristo ay siya din si Miguel Arcangel? Hindi ho turo ni Ellen G. White na si Kristo si Michael the Archangel. Turo ho ng Biblia yan. Yan ho ang pinagkakamali kasi ng iba. Mapapansin natin, pagka binasa niyo, brother, yung Daniel 12:1 and 2, at sa panahong yon ay tatayo si Miguel, na dakilang prinsipe na tumatayo sa ikabubuti ng mga anak ng iyong bayan. Sa verse 2, at marami sa kanila na nangatutulog sa alabok sa lupa ay mga gigising. Ang iba'y walang hanggang buhay, ang iba'y sa kahihiyan, at walang hanggang pagkahapahama. So, itong mapapansin natin, itong pagtayo ni Miguel, with authority, yung prinsipe, merong magaganap ng pagkabuhay. Ayun, tama yun. Wala namang ibang description tayo sa New Testament na kung sino yung authority na yun. Nasa Juan 5. Na Arkanghel. Na sabi rito sa unang Thessalonica 4:17, na sapagkat ang Panginoon ay bababa sa langit, yung Miguel na binabanggit sa Old Testament, tinawag siyang Panginoon na. Tama. Na may isang sigaw, ito maganda, may tinig ng Arkanghel. Ayun. No? Isang sigaw, tinig ng Arkanghel, sino? Ang Panginoon na may pakakak ng Diyos. Sino bang Arkanghel na pinapakilala? Miguel. Wala hong masamang sabihin na Miguel o tinawagin Michael the Archangel si Jesus. Kasi hindi ho bumababa ang rango ni Jesus. Yung pagiging Michael niya refers to his office. Yung kanyang katungkulan, hindi ho sa kalagayan na anghel. Hindi ho natin binababa si Jesus. Kasi ho yung salitang Arkanghel, meaning arche, leader,
or ruler. Ruler ng mga anghel si Jesus. Yun. Kaya nga pag binasa nyo ang Matthew 25:31 hanggang 33, pagbaba ni Jesus may kasama siyang hukbo, Mga mga anghel anghel. niya. Sariling Kasi anghel niya. archangel siya eh. Tama Kaya yan. nga sa pagkabuhay maguli tinig ng arkanghel yung sigaw Tama ni yan. Kristo na mabuhay sa Babangon mga patay. Oo. At tinawag siyang Michael. At yung meaning, yung mismong word na Michael, Brother Robert at Sister Sheila, alam niyo ibig sabihin yan? Who is like God? Yun. Ang ibig sabihin ng Michael, who is like Who God? is like God? Sinong kagaya ng Diyos? Mm. Mas tumutugma ito kay Jesus Christ. Tama. Kasi walang ibang kagaya ng Diyos, si Jesus Christ lang talaga ang Tama. kagaya ng Siya Diyos. lang. Siya lang yung verbo. Siya lang ang Siya yung verbo salita at ng ang Diyos. salita ay Diyos. At tinawag din siyang dakilang prinsipe. Mm-mm. Di ba sa Isaiah 9:6 tinawag siyang prinsipe. Tama. No, ayon sa propesya, isang batang ipapanganak siya ay tatawaging prinsipe ng kapayapaan. Kaya biblical ho ang paniwala na si Jesus Christ ay si Miguel. Hindi ho ito doktrina lang ni Ellen White. Tama yun. Kadugtong din yung Juan 5, di ba? Sabi sa 28-29, huwag kayo magtaka, magsisilabas yung mga patay sa salta rin ni Arkanghel. Si Kristo rin to. Sabi ni Marbs Rivera, Sir, kunin ko yung comment nyo kasi sabi sa ibang translation, kagaya ng Young's Literal Translation, yung Revelation 1:10, Sunday ang nakalagay. Sa iba naman translation ay Lord's Day. Yung naglalagay ho ng Sunday doon ay paraphrase. Wala ho sa original yon. Ang nakalagay sa original, Lord's Day. Lord's no? Day. I am the Lord. Kuryake Hemera sa Tama Greek. Lord's Day. Ano ba yung Lord's Day? I am Ito the po Lord yung of the Sabbath. Oh, tama. Sabi sa Isaiah 56 verse 11, Sabbath po ang Lord's Day, hindi ho. Kaya nga po sa New Testament, ang Sunday ay tinawag na first day of the week. Ordinary lang, hindi ho tinawag na Lord's Day. Tama yan. Okay? Alright. Meron pa? Dito may nag-text sa atin. Ano? Sige. Brother, ako po si Rena. Nakikinig po ako ngayon sa station nyo. Magtatanong lang po ako tungkol sa Levitico na nasa mga bawal na pagkain ng baboy. Anong masasabi nyo rito? Maliwanag po na ito pong pagbabawal ng pagkain ito ng baboy, hindi ho actually nagmula lang yan sa Levitico, no? Merong pag-description ng malumi at malinis sa panahon pa ni Noah sa Genesis Bago chapter magbaha. 7, verse 1 and 2. Yung hayop na iaakit niya, yung malilinis ay tagpipitong pares, yung marurumi ay dalawa lang. Kasi bakit mas marami yung malilinis? Kasi ginagamit na pangkain at paghandog Tama yan. At ito ngayon ay na-expound nung panahon ni Moses kasi talagang detalye niya kung bakit malinis at marumi. Hindi kagaya naman. Kaya ito po ay hanggang ngayon naniniwala tayo may marumi pa rin. May marumi at may malinis. Pag binasa nyo Apocalypse 18:1 at 2, meron pa rin tinatawag na karumal-dumal na ibon. Hindi nalinis. Okay. Siguro wala tayong time, Brother Robert. Bati tayo. Marami hong question dito ay isusunod na lang natin sa mga susunod nating programa. Bati na tayo, Brother Robert. Okay, binabati natin si Mr. and Mrs. Laren Evelyn Gubat dito sa May Kawayan Seventh-day Adventist Church. Masugid nating sponsor yan. Tapos ang Kanumay Valenzuela, ang Hulugan Church, Cavite, at sila Sister Blossom, Benbiyahe Balingit, Sister Asoke, Pedi. Ito sponsor naman natin sa Doha, Qatar, no? Sila Edsel Bantigue, Jeremiah Flores Ostan, Edward Carandang, Judith Claros, Joey Fernandez, Hesiel Siladan, Chris Romias, Leo Harwake, Christy Sampaga, Danny Garcia, Racel Anoke, Romel Ferry, Emerson Molina, Esmin Suva. Kaya binabati namin kayo, sana huwag kayong magsawa sa pagsuporta sa Back to the Scripture sapagkat marami ho tayong panukala, lalo sa pag-abot ng puso, ng interest ng mga kailangan pang maligtas. Tama yan. Okay, so kung nais po ninyong masubaybayan yung atin pong video, yung replay nito, at yung iba natin mga video, punta lang ho kayo sa amin pong station o yung website, no? Back to the Scriptures ministry.webs.com. Ulitin natin, back to the scriptures ministry.webs.com. Sa darating na linggo, Brother Robert, itutuloy natin yung part 3 yung sanggot sa mga 10 utos. Tungkol sa 10 utos. Sana po masubaybayan antabayanan at antabayanan po. Okay. Tayo manalangin po. Salamat po dakilang Ama sa iyong kabutihan. Nawa patuloy mo pong gabayan ang aming mga tagapakinig na sa iyong salita lamang manghawakan, at salamat po sa Back to the Scriptures na siyang ginagamit mo upang maabot ang mga taong naghahanap ng katotohanan. Amen. Patawad sa aming pagkakasala, ingatan kami sa aming pag-uwi at makasama naming muli ang aming mga tagapakinig sa susunod na linggo upang patuloy po naming malaman ang kabutihan mo sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Sa ngalan po ng Back to the Scriptures, ako po si Brother Robert Aveles, kasama si Brother Ronald Obidos, Sister Sheila Torrio po. Ay bumabati po ng magandang gabi sa inyong lahat. Pagpalain kayo lahat ng Panginoon. Who's able to restore
Take me